Lord, sa pribilehiyo na yung pinakaloob sa bawat isa sa amin. Sapagkat tunay, Panginoon, araw-araw ay dumadami ang dumadagdag sa mga namamatay, Lord. Hallelujah. At mapalad kami, Panginoon, sapagkat, Lord, hallelujah, kami ay nabigyan muli ng pagkakataon, hallelujah, hindi lang sa karagdagan ng aming buhay, Panginoon, kundi maglahad at magbigay ng papuri at pasasalamat sa iyo. Salamat, Panginoon, Lord, sa pagkakataon ito na ipinagkaloob niyo sa amin pang may balik namin sa iyo ang kapurihan, ang lahat ng pasasalamat, kadakila, pagtataas, hallelujah, sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Panginoon, bago kami dumating, Lord, sa oras na aming pagkikinig ng salita, dalangin namin, Lord, ang pagpapatawad sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala. At Lord, larapatin niyo kami, Panginoon, sa umagang ito, sapagkat kami ay marungis, kami ay malumi at dapat, Panginoon, sa inyong banal na presensya. At alam din namin ang Diyos, the only way, Lord, na magkaroon kami ng fellowship, Panginoon, sa inyo, ay makatagpo ka namin, Lord, sa Espiritu at katotohanan. Kaya sa umagang ito, Panginoon, nilalahad namin ang aming mga pagkukulang, aming mga pagkakasala, hallelujah, our transgressions, Lord, our sins, aming mga nagawa, mga unbeliefs, Panginoon, Lord, na iyong nakita. At kailanman, Panginoon, hindi namin may tatanggi sapagkat ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay. At Lord, muli, taos pusong Lord, hinihiling namin sa umagang ito na kami iyong patawarin at pakadapisayan muli ng iyong banal na dugo upang kami ay maging karapat-dapat, Lord, sa aming pagsamba sa umagang ito. So, hindi naman Diyos, salamat sa mga patotoo na siyang naglahad din, Panginoon, sa umagang ito. At tunay, Panginoon, na ang mga patutong ito ng Diyos ay mayroong Lord, bagay na ginawa ka sa kanila, Panginoon. Hallelujah. Kaya sila ay nagpatotoo sa inyong pangalan, sa inyong kabutihan, at sa inyong, Lord, kadakilaan, Panginoon. Kaya din kami, Panginoong Diyos, sa umagang ito ay taglay namin ang kalakasan, ang aming buhay, Panginoon. Kaya it's more than enough, Panginoon, sa amin. Ikaw ay sapat na sa amin, Panginoon. Hallelujah. Sa umagang ito. At dalangin din namin namang Diyos ay yung katagpuin muli, Panginoon, ang aming kauhawan, aming pagkagutom, Panginoon, sa mga salita. At Lord, minsan ito ay nagsabi, hindi lamang sa tinamay na mumuhay ang tao. Hallelujah. Kundi bagkos ay sa mga salita na namumutawi sa iyong mga bibig. At busugin mo kami amang Diyos, Lord, na hindi sa physical na tinapay, kundi sa spiritual na tinapay, Panginoon. Hallelujah. Dahil alam namin na ikaw ang siyang tinapay ng buhay, na siyang nanawag mula sa langit, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat pakinig na siyang magkikinig, Lord, sa umagang ito, bawat puso na paglalagyan. Hallelujah. At dalangin din namin, Lord, ang anumang gawa ng kaaway, Panginoon, sa aming kalagitnaan, yung paligid, gaya ng yung ipinagkaloob sa amin, Lord, na authority, Panginoon, ay sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus ay aming sinasaway ang anumang anyo at gawa ng kaaway para sa umagang ito para kami ang hadlangan na maunawaan ang mga salita nito. Kaya Lord, tunay, Panginoon, ay hindi lang sa aming pagbasa, aming pakikinig sa mga salitang ito, Panginoon, kundi dalangin din namin, Lord, na buksan mo sa amin, Lord, hallelujah, dahil marami ang may kakayanang bumasa, marami ang may kakayanang, Lord, makinig at mag-aral, Panginoon, ang mga salitang ito
Subalit kung hindi mo bubuksan, Panginoon, ay walang pakinabang mga ito, Panginoon. Kaya dalangin namin ay ang siyang pakinabang sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Ang siyang kapahayagan na nagmumula sa iyo, Panginoon. At also pray, Lord, na yun katagpoy ng aming mga kapatid, Lord, sa iba't ibang dako na hindi nagkaroon ng pagkakataon o naka-fellowship ka, Panginoon, o naka-attend sa mga church services, ay in this simple way, Panginoong Diyos, ay nawa maging pagpapalaki sa aming mga kapatid ang pangangaral na ito, Panginoon. And then, Lord, ang aming mga kapatid sa San Gabriel, hallelujah, ikaw din ang patuloy, Lord, na magtabay at gabay sa kanila, Panginoon. Hallelujah. And then sa mga kapatid namin sa ibang dagat, Panginoon Diyos, ay kayo din ang patuloy na sumamat, lumabang, protect, Panginoon. Hallelujah, sa kanila, sa Panginoon. And then, Lord, hallelujah, kami sa umagang ito, ay dalangin namin ang pagpapalang makalangit, Lord, ay buhos mo sa amin sa umagang ito. Upang kami mapuno at magkaroon ng kalakasan muli, Lord, sa aming pagpapatuloy na paglalakbay, Panginoon, sa sanlibutan ito. At Panginoon, tanggapin niyo ang aming pasasalamat, ang aming pagpuri at pagtakila sa inyong pagpupulong sa amin. At kami sa pangalan ng aming Panginoon Kristo Jesus, sa aming samo at aming dalangin. Amen. Sa Book of Revelation, Revelation 19. Isahan natin sa verse 5 sa ilang pagbansa. At lumabas ang isang tinig sa luklukan na nagsasabi, purihin ninyo ang ating Diyos, ninyong lahat na mga lingkod niya, ninyong lahat na mga natatakot sa Kanya, maliliit at malaki. At narito ang gaya ng isang tinig ng isang makapal na karamihan, at gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at gaya ng ugong ng malakas na kulog na nagsasabi, Hallelujah! Sapagkat naghahari ang Panginoon, ating Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Tayo'y mga galak at tayo'y mga sayang mainam, at siya'y ating luwalhatiin sapagkat dumating ang pagkakasal ng Kordero at ng kanyang asawa ay nahahanda na. At ang kanyang ipinagkaloob at sa kanya ipinagkaloob na damtan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. At sinabi niya sa akin, isulat mo, mapalad ang mga inanyayahan inanyayahan sa paghapon sa kasalan ng Kordero. At sinabi niya sa akin, ang mga ito siyang tunay na mga salita ng Diyos. Ngunit tayo ay manalangin at humingi ng pangunguna sa ating Panginoon. Dakila at mapagpalang Diyos, muli kami ay dumudulog sa inyong luklukan upang idalangin, Panginoon, tulungan mo kaming maunawaan, revealed sa aming Panginoon ang mga salitang ito. Siyang muli namin pag-aaralan at dalangin namin, Panginoon, ay makalangit na kaisipan at Lord, hindi ang aming sariling intelektual na katalinuhan o kakayanan. Subalit, Panginoon, ang siyang namin dalangin ay ang inyong makalangit na katalinuhan, Panginoon. Alam namin na sabi ng mga kapatid na si Pablo, ang katalinuhan at karunungan ng tao ay kamangmangan sa Diyos.
At ang karunungan na nagmumula sa Diyos ay kamangmangan sa tao. Kaya Lord, nais namin magpambang Lord, hallelujah, sa karunungan nagmumula sa inyo. Sapagkat alam namin na kayo ang may kakayanan na magpaunawa. At gaya ng inyong sabi, maliban na kami maging maliliit na mga bata, ay hindi kami makakarating sa kaharian ng Diyos. Mga maliliit na bata, Lord, ay umaasa, Lord, hallelujah, sa ibibigay ng kanyang magulang. Maliliit na bata, Lord, ay hindi marunong magtanim ng sama ng loob. Ang mga maliliit na bata, Panginoon, ay handang matuto at lumago, Panginoon. At help us to have that character, Lord, hallelujah, this morning. At tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan, hallelujah, ng salitang ito. Dahil sa mong bibig ng iyong alipin, na siyang pagkaraluyan ng mga salitang ito, hallelujah, na maging kalakasan sa bawat isa sa amin. Muli ang Diyos, aming ibinabalik ang papuri at pasasalamat sa dakila at mataas na pangalan ng aming Panginoon Kristo Jesus. Amen. Meron na tayo mo po. Okay, so karugtong pa rin ito mga kapatid ng ating pinag-aaralan patungkol sa the invisible union, the bride of Christ. Okay. So, nais kong basahin muli yung ating teksto sa Biblia ng Banyaga. And I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of many thunder, or mighty thunder, thundering, saying, Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigneth. Let us be glad and rejoice, and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white. For the fine linen is the righteousness of the saints. And he said unto me, right blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And he said unto me, these are the true sayings of God. Okay, so mapalad daw, nagasat kano kakabsat, dagiti na ayaban, ito na imbitaran, iti panagkalaysa. Iti sabi niya dito ay mapalad ang naimbitahan sa kasal, mga kapatid. Okay? Sabi niya, mapalad ang siyang tinawag. Sabi niya, blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. Mapalad ang mga inanyayahan sa paghapon sa kasalan ng Kordero. At sinabi niya sa akin, mga tunay na siyang, o ang mga ito'y tunay na mga salita ng Diyos. Okay, so, alam naman natin na so iti urayon iti amin na kamsa. Kaya panagsabot tayo pinya po Diyos. Pagsalubong natin sa ating Panginoon. Okay? So, bago mangyari yon, magkakaroon muna ng tinatawag na pagkakasal or union. Nabanggit natin nung nakaraan, mga kapatid, na binasa ng ating propeta yung patungkol doon sa Romans chapter 7. Yung isang babae na nakatali sa kanyang asawa, bagaman buhay yung kanyang asawa, ay hindi siya kalag doon sa tali na yon. Okay. So, nakita din natin na saka lang siya makakalag doon sa tali na yon kung mamatay na siya doon o mapatay na yung kanyang asawang lalaki o vice versa sa mga lalaki o sa mga babae ay saka lang siya mabibigyan ng kalayaan, mga kapatid. And then we find out na kailangan, kung gusto nating makasal sa ating Panginoon, kailangan nating mamatay sa ating sariling will. Amen.
doon sa ating sariling gusto o yung kalooban natin. Kita natin na kailangan i-surrender natin ang lahat ng kung anong meron tayo. Dahil kung hindi tayo mamatay sa ating mga sarili, mga kapatid, basa natin yung patungkol kay Naaman sa River of Jordan. Ang ibig sabihin ng River of Jordan ay you must die to your own selves. You must die to your own will. Amen. At sa River Jordan, doon siya natin nakita na siya ay nilubog niya ang kanyang katawan doon ng 7 beses. Tumipo ito doon sa tinukoy ng ating kapatid na si Pedro, mga kapatid, doon sa 2 Peter chapter 1, yung divine nature, which is yung you must die to your own faith. Kailangan mong matay sa iyong sariling pananampalataya at hayaan ang pananampalataya ng Diyos ang mag-operate sa iyo. Can read the message, stature of a perfect man. Amen. And virtue, knowledge, patience, temperance, and so on. Mga kapatid, kailangan mag-take over yung mga yon na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. At isa sa mga bagay, mga kapatid, na kita natin na sa marriage ceremony, okay, nakita natin na pag mayroong ikinakasal, mayroon silang tinatawag na yung tali. Okay, kung matandaan ninyo, yung in-example natin dito, yung ikinakasal, nandito nakaluhod sa may harapan ng altar, at yung babae ay mayroong lambong sa kanyang buhok o yung kanyang ulo, yung veil. Amen. At kung mapapansin natin sa ceremony ng kasal, mayroong ring bearer, may gold bearer, may cord bearer, may coin bearer, mga kapatid. Okay, may mga significant meaning ang mga yon. Okay, at ang in-emphasize natin doon ay bago halikan nung bridegroom, yung bride, mga kapatid, sinadaan muna sila sa ceremony na kung saan ay magkakaroon sila ng tinatawag na vow. Okay? So, magko-confess sila, sasabihin nila na the death do us part, to peril, sa kahirapan, sa, alam nyo na siguro yon. Okay? So, yung ceremony na yon, mga kapatid, ay mayroong ipinapatungkol. At ang ipinapatungkol niya ay yung dakilang kasalan na magaganap doon sa marriage supper of the Lamb. Okay, so yung babae meron siyang veil, lambong, mga kapatid, at nakita natin na ang ibig sabihin nun ay pagpapasako. So it is just yung tela na inilagay, pero mga kapatid, sa atin, sa literal na buhay, mga kapatid, hindi yung tela na ginagawa ng ating mga kapatid na madre. Kundi sinabi doon sa Corinthians 11 na yun ay buhok na lambong ng babae. At yun ay tanda ng pagpapasakop sa mga may asawa. Mga kapatid, pag yung babae nagpagupit ng kanyang buhok, mayroong karapatan ng lalaki na i-divorce ang kanyang asawa. Old Testament, mga kapatid, na law yan. Kapag ang babae nagpagupit ng kanyang buhok, mayroong karapatan ang lalaki na i-divorce ang kanyang asawa. Okay? Let me clear this thing. Pag divorce ng lalaki ang kanyang asawa, hindi pwede na silang dalawa mag-asawa ulit. Na nangyayari, na hindi gaya ng nangyayari ngayon sa muling panahon. Kasi ngayon, ang nangyayari, makikipagkasal si babae, si lalaki, pag nagsawa sila, maghiwalay sila. Pag nagkahiwalay sila, magpapile sila ng divorce case or annulment dito sa Pilipinas, tapos pwede na silang makasal ulit sa iba. Pwede na silang makasal ulit sa gusto nila. Okay. So, literally, mga kapatid, pag ang tao kinasal, mayroon tayong tinatawag na dokumento. Right? Okay. So, yung dokumento na ito ay nagpapatunay, bago kayo ikasal sa seremonya,
kailangan nyo munang kumuha ng tinatawag na Senomar. Hindi ko na matandaan yung meaning ng Certificate of No Merit yata yun. Okay? Senomar. Yung Certificate of No Marriage, mga kapatid, kinukuha yan sa PSA or sa National Statistics Office. Okay? At doon mo makikita kung yung tao na ikakasal mo ay may record nga ba siya, mga kapatid, because it is against the law to ikasal ang tao na nakakasal sa iba. Okay? So nakikita natin na hindi pwedeng kasalin ang isang tao na kasal sa iba habang buhay pa yung kanyang asawa. At unless na mamatay yung kanyang asawa, saka lang siya pwedeng kasalin. Okay. So yung buhok na yon, yung lambong, pagpapasakop. Pangalawa, yung cord, mga kapatid, yung cord na yon ay tumitipo, mga kapatid, sa inyong vow na till death do us part, walang makakapaghiwalay sa inyo. Okay. Mapuputol lang yung cord na yon kung isa sa inyo namatay. Okay? So, yun lahat mga kapatid ang nun. And then, sabi natin dun sa marriage certificate na ito, na siyang ito ay dokumento na kung saan magpapatunay na isa lang yung taong ikinasal mo. Okay? Isa lang yung tao na kumbaga legal na ikinasal mo. Now, yung certificate na ito na magpapatunay na ikaw iyan ay kailangan sa batas. Mga kapatid, kung ikaw ay magproseso ng mga kung ano-ano pa, mga kailangan mayroong kanyang mga dokumentong yan. Okay. So sa atin, mga kapatid, mayroon din tayong tinatawag na marriage certificate sa ating Panginoon. Okay? It is not just a literal certificate, but, amen, yung salita ng Diyos, mga kapatid, ang siyang tumutukoy na tayo ay ikinasal sa ating Panginoon. Okay? Ang nagpapatunay dyan, sabi niya dito, let us be glad and rejoice and give honor to Him. For the marriage of the Lamb is come, and His wife hath made herself ready. Kanyang nobya, sabi niya, okay, tayo ay magalak at tayo ay magsayang mainam at siya ay ating luwalatin sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahahanda na. Ibig sabihin ng nahahanda, mga kapatid, okay, ito ay nakasaganay sunan nga magkalaysa. Kahit ng asawan, noon niya digiti requirements, noon niya digiti birugan, nakasagana aminan. Okay. Adapta di maparte, adapta di aminan, ngamsa, nakasagana aminan. So spiritually speaking, the bride is preparing herself ready for the coming of the bridegroom. Tumupo yan sa parable of 10 virgins, mga kapatid. Sa parable of 10 virgins, makikita natin na mayroong 10 birhen na naghihintay doon sa kanilang bridegroom. Dito, mga kapatid, okay, dito makikita natin na sabi niya, and the 5 were foolish, and the 5 of them, sabi niya sa verse 5 of them were wise, and 5 were foolish. Sa verse 3, and there were foolish took lamps and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. While the bridegroom tarried, they all slumber and sleep. Samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalaki, ay nangagantok, mga kapatid, nangagantok silang lahat at nangatulog. They are all prepared. Amen. Yung foolish virgins, mga kapatid, preparado. Yung wise virgin, preparado.
Pero, mga kapatid, yung foolish virgin, hindi sapat yung kanyang langis sa kanyang ilawan. Ang nga kumusto, kapsat. Okay? So, yung wise, nagdala siya ng extra. At kung titingnan natin, yung parable of 10 virgins na ito ay tumutukoy sa ating panahon ngayon, sa huling panahon. Okay? Habang tayo ay naghihintay sa Panginoon, habang tayo ay naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon, mga kapatid, iba sa atin ng lamig. Iba sa atin, 5 meses di pa nagpamati. Iba sa atin, kasi parang easy-wasy. Yung ay kuya-kuy. Okay lang. Okay lang. Litan ni pastor. Okay lang. Okay? Yung iba sa atin, talagang totally nakatulog. Hindi literal na pagkatulog. Backslide talaga. Sabi doon kanina, mapalad yung mga tinawag. Alam natin na siyang tumawag sa atin na ang salita ng Diyos. Amen? Alam din natin na ang salita ng Diyos din ang dahilan, mga kapatid, kaya tayo nagkaroon ng tinatawag na kaligtasan. Actually, tayo ay ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo, kapag kinasal ka, kapag ipinanganak ka, sabi nga ng isang preacher sabi niya, habang ikaw ay nabubuhay, hindi mo ba alam na ikaw ay sumusulat ng sarili mong libro? Yan ba kayo, mga kapatid? No si ka, kat may isang tao nga si Bibiyar, manipod iti may anak ka, agar aramid ka iti bukod mo nga libro. Amen, may anak ka, kapsat, no nayanak ka nga Katoliko, lagi mo na lang, bautisaranda ka, binyaganda ka. Yung pagbibinyag, mga kapatid, mayroong certificate yan. Binyagan na katikumpin, tapos, kasi pag una pinanganak ka, magkakaroon ka ng yung certificate of live birth or yung tinatawag na birth certificate. Isang pahina yon. Okay? Sumunod, pag nabaptize ka, another certificate. Tama? Is that right? Pag kinasal ka, another certificate. Okay. So, ibig sabihin, lahat, mga kapatid, mayroong dokumento. Amen. Lahat. Okay. So, sa atin, ang ating pinaka-document ay ang salita ng Diyos mismo. Sabi ng prophet, it is the only, no, you cannot find any book that can tells you where you from, where you going. Amen. Awan, di ba kayo baga, nga awan iti sa bali nga libro, no tigat na ito ila ang Biblia. So tinagkuna, so tinagkuna nga may anak ka, iti dito nga lubo, amom iti papana, amom iti pakay turungam. This is the only book can tell us. Amen. Pagdating doon sa langit, mga kapatid, mayroong bubuksang mga libro. Alam nyo ba yon, mga kapatid? Sa langit, mayroong bubuksang mga libro. Doon sa white throne judgment, doon ilalahad lahat ng mga secrets. Doon ilalahad ng lahat ng iyong credentials na ginawa mo. Okay? So doon, mga kapatid, bubuklatin yung libro. Alam nyo ba na 2 libro ang bubuklatin doon? Yung Book of Life at saka yung Lamb's Book of Life. Okay. Ang Book of Life, mga kapatid, ito yung Book of Deeds.
Ito yung ginawa mo. Amen? Dati di naramid mo, na ibiubing ka, pastor, na bautisarang ka, na yanak ka, pastor, di makkel ka, kaya nagpaling ka nga dibuto, nagpaling ka nga kastoy, kasjay. And with this book of deeds, mga kapatid, nandito nakalahat-lahat ng iyong mga gawa. Kasalanan, mabuting gawa, diyan nakalahat-lahat yun. Bubuksan yun doon sa white throne judgment. Okay. So, yung sinasabi ko sa inyong dokumento na bubuksan ay walang iba kundi yung Lamb's Book of Life, which is yun yung ating marriage certificate sa ating Panginoon. Okay? So, ang marriage certificate na ito, mga kapatid, even in the Old Testament, okay? Yung Book of Deeds, mga kapatid, nung ito ay nakuha ng ating, nung ito ay pinahawak kay Adan, nabitawan niya ito dahil sa pagkakasala at yung mga yun, mga kapatid, nasa lang sa kaaway. Di jablo kabsat, na isalda. Okay? So kaya nangasawan, dating panakaisalda, nagitita tao, yung pagkasala ng tao sa kasalanan, mga kapatid, it requires, mga kapatid, ng kabayaran. Okay? So, let's say they open the Book of Deeds and so, this is brother so, at ikaw ay ganito, ganyan, ganito, nung ikaw ay pumunta sa ganitong lugar, sabi ng prophet in example pa nga niya you know what, that television, sabi niya, mayroon ding ipapakitang yung television, mga kapatid, it not produce its own image or image na nandoon. Hindi siya nagmamanufacture. Kundi kung ano yung nakikita mismo, yun ang ipina-flash. Okay? So doon, mga kapatid, hindi na television ang gagamitin ng Diyos. Amen. Mayroon siyang tinatawag doon na monitor, siguro 3D dimensional monitor pa yon na ipapakita sa lahat ng tao. Amen. Na nung araw na ito, nakasalubong mo si Pastor so-and-so at sinabi niya sa iyo yung salita ng Diyos at yung salita ng Diyos na yun, pinakinggan mo, pero hindi mo ginawa yung salita ng Diyos na yun. Hindi ka sumunod. Okay. So, for you to know, mga kapatid, even the Bible itself, in the Old Testament until now, mga kapatid, ang Diyos, omnipotent, omnipresent. Hindi nagbabago ang Diyos. Everything that you make, everything that you have done, sabi natin, mga kapatid, ipinapakita ko sa inyo yung picture kung saan tayo nasanla, mga kapatid. According doon sa Romans chapter 7, tayo ay nakasal sa kasalanan sa sanlibutan. Okay? Nasundan nyo, mga kapatid? Okay? As long as tayo ay nakasanla sa sanlibutan na yan, diyan tayo maglilingkod. Alipin tayo ng pagkakasala. Mga kapatid, tumutukoy at tumitipo doon sa buhay ng mga Israelita doon sa land of Egypt na kung saan gusto nilang gumawa ng bagay na gusto nila pero hindi nila magawa dahil sila ay nakatali sa pagkaalipin. Amen. Ibig sabihin tayo, mga kapatid, hindi tayo pwedeng makipagkasal sa iba dahil mayroon tayong active na sinasabing marriage certificate doon sa tinatawag na kasalanan dito sa sanlibutan. Amen. At mga kapatid, hindi tayo kailanman mapapakawalan dito. According doon sa Revelation o doon sa Romans chapter 7, hindi tayo makakawala sa pagkaalipin na yan kung hindi tayo mismo mamamatay sa ating mga sariling kalooban. Okay? So, yung marriage supper of the Lamb,
hindi magaganap kasi kasal ka pa eh. Sabi nga ng prophet no wonder na kung ang tao ay hindi nila tanggapin yung salita ng Diyos. Sabi, may example niya dun sa, hindi ko matandaan yung preaching, pero meron siyang example. Sabi niya, the Pharisees meet Jesus Christ and they did not accept Jesus Christ. They rejected Him. Because in them, walang lugar ang Panginoon para sa kanila. Kasi hindi sila para doon. Okay? Unlike yung doon sa John chapter 4, yung woman at the well, itong tao na ito makasalanan. Nung nakatagpo niya ang ating Panginoon, sabi niya, sa John chapter 4 mga kapatid, sabi niya, Lord, hindi tama na makipag-usap ang mga Samaritana sa Hudyong kagaya mo. At sa custom, mga kapatid, yan ang batas sa kanila. Walang dealings ang Samaritans doon sa mga Jews. So dahil ang Jew, mga kapatid, ay ang Panginoon ay, mga kapatid, ipinanganak sa Israel, siyempre natural na magdamit siyang parang Hudyo. Mga kapatid, pero sabi ng ating Panginoon, kung makikilala mo lamang ang kaharap mo. Sabi ng aming pastor, o sabi ng aming teacher, sabi niya, kung ang Messiah darating, sasabihin niyang mga bagay na ito. Sabi niya, ang taong sinasabi at tinutukoy mo ay ako nga. Sabi ng ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon, tawagin mo ang iyong asawa. Diba? Tama ba yun? Sinabi ng ating Panginoon, doon sa yung woman at the well, sa John chapter 4, sabi niya, tawagin mo yung asawa mo. Tingnan niyo mabuti, mga kapatid. Sa John chapter 4, tingnan natin, binsa-binsahan tayo. Pag-aralan natin mabuti, mga kapatid. Okay. Sabi niya, sa 16, ang 4:16 ng John chapter 4, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at pumarito ka. Pumasok ba sa isip niyo, mga kapatid, kung bakit sinabi ng Panginoon na anong rason? Ang pinag-uusapan nila dito ay patungkol dun sa tubig. Tama? Ang Panginoon nauhaw, yung babae, mga kapatid, ay sumasalot. So, tingnan natin literally na hindi konektado yung sinabi ng ating Panginoon na humayo ka at tawagin mo ang iyong asawa at pumarito ka, bumalik ka. Amen. Sabi ng babae, sabi niya, sumagot ang babae at sinabi sa kanya, wala akong asawa. Dahil ang babae ito ay namumuhay sa tinatawag na pangangalunya. Okay? Sabi niya, sabi ng ating Panginoon, mabuti ang pagkasabi mo, wala akong asawa. Sapagkat nagkaroon ka ng 5 asawa at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa, dito'y sinasabi mo ang katotohanan. Now, mga kapatid, yung 5 na asawa niya at yung asawa niya ngayon ay hindi, yung kasama niya ngayon, hindi niya asawa. Okay. Idaptil natin ito, mga kapatid. Hindi niya asawa yung 6. Dahil 5 at yung kasama niya ngayon, hindi niya kasama, hindi niya asawa. Mga kapatid. Bakit kaya sinabi ng ating Panginoon na humayo ka, tawagin mo yung asawa? Dahil ang nangungusap ay yung bridegroom. Dahil agsa o kabsat, iso iti nobyo. Mapan na nga, isagsagana na kan bilbirukan dati agbalin nga nobyana. Amen!
Hallelujah! Kaya sinabi niya, humayo ka, dalhin mo ang iyong asawa. Amen. Nung sinabi niyang wala, tama yung sinabi dapat dahil yung sinabi mo ay isang katotohanan. Nung na-meet niya ang katotohanan, yung pang-pitong asawa niya, mga kapatid, yung pang-pito, mga kapatid, na nagkaroon sila ng tipan, ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Hallelujah! The seven, hallelujah, yung pakapit, yung may kapito, nga lalaki, nga nakasabot na dito nga babae, the seventh man. Amen. And in our age, we are in the last days, and we are waiting for the coming of the Lord. The Lord Himself come. Hallelujah. And expose all the mysteries, the seven seals, the mystery of the serpent seed. In-expose niya lahat yan sa katauhan ng ating propeta. Kaya sabi nila, dumating ng Panginoon. Yes, dumating ng Panginoon. Amen? At ang Panginoon ay still hanggang ngayon nangungusap, preparing her bride, telling her that make yourself ready. Amen? Hallelujah! Now, ang Diyos, mga kapatid, okay, gusto niya na tayo ay mapawalang sala. Right? At, mga kapatid, even in the Old Testament, ang lahat ng bagay na may sanla o lahat ng bagay, lahat amin kakapsat. At da amin dokumento na data. Kas kumanyit di daga dokumento. Lakong di daga dokumento. Datagam di daga dokumento. Di ba? Gusto ka din? Yes! Now, in the book of Jeremiah 32, okay, mayroong pagkakataon na mayroong lupa sa Israel na naisalda, ilaklako da. Amo tayo ba't nga Israel, alam natin na sa Israel, hindi mo pwedeng ibenta ang iyong lupa sa ibang tao. Right? Dapat ang bibili niyan, malapit mong kamag-anak din. Okay? So dumating yung point na ibinenta ni Anato yung kanyang lupa. Okay, sa Jeremiah chapter 32 verse 6. Okay. Sabi niya, sinabi ni Jeremias, ang salita ng Diyos ay dumating sa akin na nagsasabi, narito si Hanamel, na anak ni Salum, na iyong amain, ay paroroon sa iyo, na magsasabi, bilhin mo ang parang ko na nasa Anatok. Amen. Sapagkat ang matuwid ng pagtubos ay ukol sa iyo upang bilhin. At gayoy si Hanamel na anak ng aking amain ay naparoon sa akin sa looban ng bantayan ayon sa salita ng Panginoon at sinabi sa akin, bilhin mo ang aking parang sinasama ko sa iyo na nasa Anatok, na nasa lupain ng Benjamin, sapagkat ang matuwid na pagmamana ay ukol sa iyo at ang pagtubos ay ukol sa iyo, bilhin mo para sa iyong sarili, na magkagayoy na kilala mo ang parang nasa Anatok kay Hanamel na anak ng aking amain, at tinimbang ko sa kanya ang salapi, at sabi niya salapi na 17 sikong pilak, at ako'y naglagda, tingnan niyo mabuti, at ako'y naglagda ng pangalan sa katibayan, pamanagnag kabsa, at aking tinatakan, at tumawag ako ng mga saksi. In their custom, mga kapatid, nung gumatang katidaga, masapol nga, agaramid ka iti, deed of sale. Totoo ba yun?
Amen? Anything na pag naglako ka ti lunggan, naglako ka ti sanikwang, dagam, masapol mo iti deed of sin. Katunayan, kamanagnag. Okay. So sabi niya, ako'y naglagda ng aking pangalan, sabi niya, sa katibayan at aking tinatakan, at tumawag ako ng mga saksi. Kaya nangasawan, at the witness. For 2 or 3 is a base witness. Tinimbang ko sa kanyang salapi sa timbangan, okay, nakasango amin, kakabsat. At sa gayo kinuha ko ang katibayan at pagkabili ko, sabi niya, sa verse 11, sa gayo'y kinuha ko ang katibayan ng pagkabili, ang natatakan at yaong ayon sa kautusan at kaugalian at ang bukas. At binigay ko ang katibayan sa binili ko ang katibayan ng pagkabili kay Baruch na anak ni Nerias, na anak ni Maasias, sa harapan ni Hanamel na anak ng aking amain, at sa harap ng mga saksi na naglagda ng pangalan sa katibayan ng pagkabili, sa harapan ng lahat na Hudyo na nakaupo sa looban ng bantayan, mga kapatid. At ibinilin ko kay Baruch sa harap nila na aking sinasabi, ganito ang sabi ng Panginoon. Thus saith the Lord. Amen? Ng Diyos ng Israel. Iyong kunin ang mga katibayang ito, ang katibayang ito ng pagkabili, ang natatakan, at gayon din iyong katibayang bukas, at iyong isilid, tingnan nyo, sa sisidlang lupa upang tumagal ng maraming araw. Yung deed of sale, yung certificate na katunayan na ibinenta, ay inilagay sa earthly vessel. Amen? Pumapatungkol, mga kapatid, na ang pagkatubos ng tao sa lusak ng kasalanan sa pamamagitan ng ating Panginoon, hallelujah, inilagay sa earthly vessel, which is ang ating Panginoong Jesucristo, the Word of God manifested in flesh. Amen? Hallelujah! The living certificate, read by all men, testified the Word. This day, the Lord said, the scripture in your eyes is fulfilled. Amen! Hallelujah! Lahat ng tao nakasaksi. Lahat. Walang exempted, mga kapatid. Hallelujah! Na ang Diyos, nagkatawang tao, tinubos ang pagkakasala. Mga kapatid. Amen. Tinubos ang tao sa pagkakasala. At the deeds, mga kapatid, na natala. At even Satan himself cannot do against that. Because it is according to the law, mga kapatid. Hallelujah. Walang nilabag na batas ang Diyos. Amen. Mga kapatid natin na mga Seventh Day Adventist, sabi nila, ang Diyos ay ang ating Panginoon. Okay, yes. I believe that. Pero, mga kapatid, sa totoo, ang mga kapatid natin, mga Seventh Day Adventist, sila ay bulag dahil nire-reject nila ang ginawa ng ating Panginoon. According doon sa Book of John, ang sino mang magkaila sa Kristo, tama? Ang Kristo ay, mga kapatid, the word Christ means anointed one. Amen? The anointed one himself, mga kapatid, ang siyang hain, kinilala siya ni John. Sabi niya, here he is the Lamb of God that takes away the sins of the world. Amen.
Hallelujah! At mga kapatid, kasi dagiti, hallelujah, nakapsat tayo nga, kunada nga, oh yes, Jesus Christ is our Lord, but we are still, kasi ipinapangilin pa rin natin ang Sabat. Hindi nyo ba alam, mga kapatid, na ang ating Panginoon ay Diyos ng Sabat? You don't need, mga kapatid, na magngilin ng Sabat dahil, you see, hallelujah, hindi literal na Sabat day ang hiningilin. Mga kapatid, ang iningilin natin, ang pangingilin, mga kapatid, ay pagtupad sa salita ng Diyos. Tama? Amen? So, hindi lang araw ng Sabado tayo mangingilin kasi sa kanila, araw ng Sabado dapat banal na araw yan. Friday pa lang dapat, you see, in the Old Testament, Friday pa lang, madi ka nga lumubra. Manumpay lang, sagsaganang di sarili mo. Amen? Sa kanila, araw ng Sabado, they themselves breaking Sabbath, their Sabbath. Bakit? Dahil, see, in the day of Sabbath, ure agiwayway ti baka, madi. Tama? It is a rest day. It's a holy day. Amen. And Lord Jesus Christ Himself, amen, hallelujah, He is the Lord of Sabbath. Gusto nga maminsan, parang gusto nga i-clarify sa kanila eh. Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Right. Nagiging ka ng Sabbath. Right. Okay. So, kung ang Panginoon ay Diyos ng Sabbath, at ang ating Panginoon ay si ating Panginoon, bakit sa palagay ninyo, ano ang dahilan at hinuli nila ang ating Panginoon at ipinako sa krus? Anong dahilan? Dahil pinaparatangan nila na ang Diyos, He break the Sabbath. Tama? Yes! Nagpagaling sila sa araw ng Sabat. At yan ang puntos na ginawa ng mga Pariseo para ipahuli ang ating Panginoon. Oh. So, mga kapatid, hindi literal day ang Sabat. Ang Sabat, mga kapatid, ay ang pagtupad natin sa salita ng Diyos araw-araw. Amen. Hallelujah. So, the Lord, when He come, He is the, i-connect natin yung verse ng, okay, Hebrews, Hebrews chapter 10. Ang Panginoon, yung kasunduan, yung ating yung certificate na tunghayan natin na inilagay sa earthly vessel. Amen? Itinabdil natin na yung earthly vessel, John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word manifested in flesh. We claim that the Word is our certificate. Amen. And that Word manifested in flesh, mga kapatid, sabi ng Panginoon, He claimed that the Scripture, mga kapatid, you see, they are all testify of me. Sabi ng ating Panginoon. And then, pagdating dito sa Hebrews chapter 10, okay, sapagkat ang kautusan, tignan niyo mabuti, na may isang anino ay magubut. Sa 10 ng Hebrews chapter 10 verse 1, sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating. Hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga
nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihandog sa taon-taon. Sa ibang paraan ay hindi ka baga nagsipaglikat, hindi kaya nagsipag-likat sila sa paghahandog sapagkat ang mga nagsisasamba yamang nalinis na minsan ay hindi na sana magkaroon pa ng budhi sa mga kasalanan. Ngunit sa mga haing yaon ginawa ang pag-alaala sa mga kasalanan taon-taon sapagkat di maaari ng dugo ng mga baka, ng mga kambing ay makapaglinis o makapag-alis ng mga kasalanan. Kaya pagpasok niya sa sanlibutan, tumutukoy ang ating Panginoon, mga kapatid, ay sinasabing hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit ang katawan na sa akin ay hinahanda o inihanda mo. Okay? Verse 6, at sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Nang magkagayo sinabi ko, ito na yung pinupunto natin, mga kapatid, narito, ako'y pumarito sa bulunbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Amen. Yung word, yung salita, mga kapatid, itong salitang ito na nasulat, mga kapatid, ay pumapatungkol lahat sa parating na Kristo. Yung Kristo na ito, mga kapatid, the Son of God, will perform something, mga kapatid, sa ating mga makasalanan. Siya ang tutubos sa atin, sa ating pagkasanla sa kamatayan. Amen. Hallelujah. Dinay po tayo sa nobya, mga kapatid. Hallelujah. Tayo ay hinahanda mismo ng salitang ito. At mga kapatid, tayo nga kunkunang na Kristiyano. Amen. Walang ibang guidelines na ibinigay ng Diyos kundi ang kanyang salita. Kaya nga, sabi niya doon, okay, sabi niya, and his wife had made herself ready. Ready saan? Mga kapatid, tingnan niyo mabuti. Sa verse 8, and to her was granted that she should be arrayed in fine linen and clean, and sabi niya, clean and white, for the fine linen is the righteousness of the saints. So sa atin, mga kapatid, okay, yung sertipiko o yung certificate, yung kasulatan na tayo ay magkakaroon ng union sa ating mapapangasawa, ipinakita dito na ang ating Panginoon mismo ang siyang certificate. Nagmanifest sa flesh, dinala yung kasalanan mo, nilagay doon sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, binayaran niya ng sarili mong dugo o sarili niyang dugo. Amen? Yung certificate na yon, mga kapatid, walang sino man ang makaipagtatanggi. Nabayubay pinakita sa lahat ng tao. Every Lenten season, mga kapatid, every Easter season, yun ang pinapalabas yung Jesus Christ na na-crucify. Ipinapakita na ito declaring that this is the certificate. Amen. At hindi ka pwedeng pakialaman ng kaaway if you are totally married to Him. Amen. Hallelujah. Hangka nga mabalin nga sagidan ti Diablo, hindi ka pwedeng pakialaman ng Diablo bakit ikaw ay kasal sa Panginoon. Amen. At ikaw ay patuloy na hinahanda sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hanggang sa dumating ka sa point o dumating ka, mga kapatid, doon sa pagkasakdal, doon na magkakaroon ng total unification. Hallelujah.
Kasi kung legalista ka, siyempre hanapan mo yung mga dokumento. Hanapin mo hanapin mo yung mga bagay-bagay, patunay. Sabi ko nga ang tunay na Kristiyano, sila yung magiging buhay na dokumento ng tao. Diba binasa natin yan? Sa 2 Corinthians. Binasa natin yan, di ba? Ang kapatid, sa 2 Corinthians, sabi niya, hindi ko na muling isusulat pa sa mga tipak ng bato. Tama ba yun? Okay? Sa 2 Corinthians chapter 3, sabi niya, yamang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo. Sino si Kristo? Siya yung sinasabi nating certificate o yung dokumento. Mga kapatid, sabi niya dito, kay yamang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangasiwaan namin hindi sinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. Hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Yung kasulatan, yung katunayan, mga kapatid, bago ka ikasal, isusulat mo muna yung pangalan mo doon sa dokumento na yan. Tama? Tama ba yun? Kasi hindi ka kikilalanin ikaw nga yung kinasal kung hindi mo isusulat yung pangalan mo na nasa dokumento. Paano ngayon, mga kapatid, tawagin kang ikaw yung nobya kung hindi naman nakasulat yung pangalan mo sa document or doon sa certificate. Mga kapatid. Okay? Kung ikaw ay namatay at tumanggap kay Kristo, ikaw ay isinilang na magmuli. Amen? Nabasa natin na tayo ay pinanganak sa pamamagitan ng salita. Sa Book of Ephesians, tayo ay nahugasan sa pamamagitan ng salita. Mga kapatid. At kung ikaw ay tumanggap, according doon sa Acts, mga kapatid, Acts 11:16 niya tayo. Kung hindi ako nagkakamali. Okay. Natin. 16. Okay. Sa 11:26 pala, excuse me, sabi niya, umpisa natin sa 24. Sapagkat siya ay lalaking mabuti at putpos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya at maraming tao ang nangaparagdag sa Panginoon at siya ay nagsiparito sa Tarso upang hanapin si Saulo. At nang siya ay kanyang nasumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia at nangyari na sa isang taon sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo ng maraming tao at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano. Ibig sabihin, pag tinanggap mo si Kristo, tatawagin kang Kristiyano. Pangalan ng iyong husband, ikakabit sa iyo. Tama? Ang babae, pag kinasal, hindi niya nagagamitin yung kanyang apelyido. Tama ba yun? Amen? Pag ikaw ay nakasal kay Kristo, ikaw ay tatawaging Kristiyano. Amen? Ibig sabihin, yung pangalan niya, nakakabit na sa'yo. Amen? Hallelujah! Kaya, kapag ikaw
ay nagclaim na Kristiyano, hindi lang sa mga papel yan dapat mapatunayan dahil sabi ng 2 Corinthians chapter 3, tayo daw yung sulat nila Pedro, nila Pablo na nababasa ng mga tao. Amen. Hallelujah. Ibig sabihin pala, Pastor, pag ako ay nagsisi sa aking kasalanan, pabautismo sa aking kasalanan, sa pangalan ng ating Panginoon, yung pangalan ng ating Panginoon, ikakabit sa akin, ibig sabihin, kasi ako ay nahanda sa pagkakasal sa Panginoon. Yung sinabi ng Scripture. Amen. So kung you are bride, you are entitled as a bride, you act like a bride. Alam nyo ba na yung book of dates, yung book of life, mga kapatid, doon nakasulat yung mga mabubuti at mga masasama na ginawa ng isang tao. Pero bukod yung Lamb's Book of Life, yung Lamb's Book of Life, yung dugo mismo ng ating Panginoon ang isinulat doon. Hindi ng yung literal na pangalan, dahil ang pangalan, mga kapatid, it signifies your character. Tama ba yun? Itinagantimay sa katao. So, kaya sabi ko sa inyo, tingnan nyo mabuti. Tingnan nyo mabuti mga kapatid. Ang Panginoon, nung tinawag niya ang kanyang mga disciples, pinalitan niya ang pangalan nila. Tama? Si Cephas, tinawag na Pedro. Ang ibig sabihin ng Pedro, small rock. Amen. So, ibig sabihin, yung pangalan ay mayroong ibig sabihin. Kaya pag nanganak kayo o nagpangalan kayo sa mga anak ninyo, mag-ingat kayo. Ang sabi ni Brother Branham, hindi ko matandaan kung anong pwede. Sabi niya, mag-ingat kayo sa ipinapangalan nyo sa mga anak niyo. Yung Ricky, yung Ricky, it means small rock. Yung Raven, it means, you see, uwak. Ang uwak, alam niyo ang karakteristik ng uwak? It represents unbeliever. Hypocrite. Nakita niyo yan yung karakter ng uwak doon sa panahon ni Noah. Yung panahon ni Noah, yung uwak, pwede siyang kumain ng grains, pwede siyang kumain ng meat. At ang worst dyan, yung uwak kumakain ng bulok. See? So, siguro ayun yung mapangahan ng ganon, mga kapatid, yung karakter ninyo.